Day 1 po, bale medyo masakit talaga yung ulo, parang binibiyak 'to, tapos masakit yung mga bewang, masakit yung lalamunan, and medyo ano, may bara, masakit. Medyo may ubo ng konti. Itong sitwasyon ko ngayon, nag-message na ako dun sa boss ko, sa supervisor ko, pero hanggang ngayon nag-aantay pa rin ako ng reply niya. At yan, gusto ko na rin sanang ma-swab test para kahit pa paano malaman ko kung ano talaga yung result at ng mga pagpagamot o ano man yung mga iinaming gamot. So maumpisan yung proseso. So ngayon ito, nagpapahinga muna ako, inaantay ko lang yung message inaantay ko lang yung reply ng supervisor ko kung anong action din niya. Pero ramdam ko medyo talagang masakit to masakit yung likod, tapos yung bewang masakit, tapos medyo barado ng konti, tapos ito sore throat. So ito guys, nagpapahinga muna ako. Sana po maging maayos naman yung lahat sa mga susunod na mga araw. Lumakas ulit tayo at gumaling. Siyempre hindi pwedeng hindi pwedeng walang dasal, kailangan magdasal talaga, at saka lakasan ng loob, huwag panghinaan. So sa ngayon medyo sana makarecover ka agad at gumaling. Ang hirap pala guys pagka nadapuan ka ng ganitong sakit, medyo iindahin mo yung sakit ng ulo, parang binibiyak siya, tapos yung kalamnan niya masakit, yung ganito, yung likod masakit siya, tapos yung ganito, yung dito, yan yung masakit. Ay ako, sana matapos na to, sana magkaroon ng vaccine at siyempre kailangan magdasal, kailangan natin ng pananalig sa may kapal sa panahon na ito. At kahit walang sakit, dapat talaga tuloy-tuloy lang yung faith, yung pananampalataya sa may kapal. Hi guys, day 2. Medyo masakit pa rin yung ulo ko at yung katawan ko. Nakaka-recover siya pagka yung iniinuman ko ng paracetamol, pero after 1 hour o 2 hours, ayun, balik na naman siya. Sumasakit ulit yung ulo tsaka yung katawan. So napag-isipan ko guys na magpa-check up na dito sa clinic namin. May nurse dito sa camp. So mamaya pupunta ako doon para sigurado kung ano ba talaga to, para sure tayo. Kasi yung mga sintomas nandito sa akin may sore throat, masakit yung katawan, masakit yung ulo, may lagnat, may ubo. So inobserbahan ko siya mula kahapon hanggang ngayon. Nakaka-recover kapag umiinom ng gamot, pero pagkatapos naman ng bisa ng gamot, bumabalik yung nahihilo. Ang tawag dito, ayaw mong halos tumayo. At pero sa pagkain naman, okay naman, nakakakain naman ako.
yung pang-amoy ko tsaka yung panlasa nandun pa rin naman, nandun pa rin, hindi naman nawala. So malalaman natin guys mamaya kung anong action ng nurse dito, kung swab test ba agad or obserba lang muna. Ang hirap, barado yung lalamunan ko, may plema, tapos masakit yung masakit yung likod, masakit yung likod, yung bewang. Yan. Pero siyempre umaasa pa rin ako na ano lang, napagod lang o na overfatigue lang. At sana ay normal na trangkaso lang. At sana mga ilang araw wala na to. So sa mga nagkakasakit ng ganito, sa mga sa mga nagpa-positive, guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan nyo yung loob nyo, isipan nyo, tapos try nyo palakasin yung katawan nyo. Ilang beses ko na rin trinay yung yung tuob o suob, sinubukan ko yun, nakaka-4 na yata ako. Ang sarap sa pakiramdam kasi talagang pawis, talagang papawisan ka. Tapos after ng suob na yun o tuob, gaan sa pakiramdam. So hindi ko alam kung effective siya, pero para sa akin maganda. So guys, huwag kayong mawala ng pag-asa kapag kayo ay nadapuan. Palakasin nyo yung inyong immune system, palakasin nyo yung isipan, katawan, at huwag mawala ng pag-asa syempre. So ganun lang. Maya pupunta ako doon at ayaw kong ipawalang bahala to kasi mahirap na, makahawa tayo. Punta agad ako doon mamaya sa clinic. Iniisip ko kasi, akala ko after second day mawawala siya. Hindi siya nawala, kumbaga nawawala lang siya pag iniinuman ng gamot, pero hindi siya nawala. Andun pa rin yung hilo, andun pa rin yung panimbang mo, hindi maganda. Maglakad ka, hindi maganda, ang hirap. So yan lang muna guys, day 2 ko to. Update ko kayo sa mga susunod na mga araw at sa mga susunod na mga test ko. Salamat po sa panonood, thank you. Inaantay ko na lang yung nurse na sunduin ako rito, tapos magpapa-quarantine ako. So ilang minuto na lang darating yun. At so yan muna guys, ayan, ready na tayo papuntang clinic. At kasama natin yung nurse dito sa aming camp. So yan na muna ang latest guys para sa aking day 2. Pahinga muna ako habang inaantay ko yung nurse. Guys, kanina pala nagpunta ako dun sa clinic at na-swab test ako dun. Kinuhaan ako ng dugo, tapos yung BP ko, tapos yung may pinapasok dito sa ilong. So 2 days bago malalaman yung result. Tapos nandito lang ako sa room ngayon. Iniiwasan ko muna lumabas dahil
ayoko rin na makahawa. So ayan, test na ako kanina, waiting na lang sa result. 2 days daw bago malalaman. Tapos guys, sinubukan ko yung lagi kong sinubukan yung yung suob na may pinakuloang luya. Minim din ako ng luya dito guys, nagpapakulo din ako ng luya. Actually meron ako dito ngayon. Ayan, ayan. So pakulo ako ng luya, tapos namamalat pa at saka may bara. Tapos sinubukan ko yung suob. Ayan, katatapos ko lang pawisan ng sobra, bongga. Pawis na pawis ako. 10 minutes to 15 minutes sinubukan ko na mga napinakulo ang luya. At nakaramdam ako ng ginhawa. Tsaka sobrang pawis, ang sarap sa pakiramdam. So ito pa rin yung day 2 ko. Sana after 2 days negative tayo. Sana over fatigue lang to. So ayan muna guys, i-update ko kayo kapag lumabas na yung result. Bye bye. Water, no problem. Take water, no problem. And there is also water, but no problem. You can take, no problem. Guys, lumabas na pala yung result ko. Day 3. At positive yung result. Kaya pala hindi nawawala yung sakit ng lalamunan ko. Pero yung lagnat ko guys, nawala na siya. Wala na akong lagnat. Kaya lang itong lalamunan ko medyo talagang hindi maganda, masakit. Laging may bara. Hindi naman ako masyadong hinihingal. Hindi naman ako kinakapos ng hininga. Sakto lang, normal pa rin. Yung panlasa ko, medyo nawawala-wala na. Wala na rin akong ganang kumain. Pinipilit ko lang para magkalaman yung yung tiyan ko, para lumakas din kahit papaano. At ayun guys, baka ipadala na kami doon ipadala na ako doon sa hospital para doon na yung gamutan. So abangan nyo guys yung mga susunod ng mga video. Update ko kayo kung ano yung mga pagbabago. So ako din nagulat sa result kasi hindi ko rin nakalain na dadapuan ako. Madalas ko lang siyang mapanood sa mga balita. Pero walang pinipili nga talaga kahit sino. Kailangan talaga guys, maging safety lagi, magsuot ng mask, yung face shield na yan kailangan isuot, maghugas ng kamay lagi guys, ilang minuto dapat maghugas ng kamay, at iwasang pumunta dun sa mga matataong lugar. Yun ang importante, yung mga matataong lugar. Tingin ko guys, nung ko nakuha to, yung nag-grocery ako na sobrang puno ng tao yung loob, na umabot sa siksikan na kami. Kaya yung pinamili ko noon guys, hindi ko na tinuloy. Nakakuha na ako ng mga bibilin. Pagdating ko dun sa counter, siksikan, kaya iniiwan ko na lang dun, tapos lumabas ako. Tingin ko dun ko nakuha kasi maraming tao, marami siksikan, kulog. So tingin ko doon ko nakuha. So iwasan yung pumunta sa matataong lugar, panatilihin nakamask, face shield, at maghugas ng kamay lagi guys.
Ah, so maraming salamat sa panunod at i-update ko kayo sa mga susunod kong mga video. Salamat po. Ayan guys, waiting na lang ako sa pagdating ng ambulance. Tumawag na sa akin, papunta na daw sila rito para sunduin ako, tapos dadalhin na dun sa hospital. So mag-uumpisa na tayo ng gamutan. I-update ko kayo guys sa mga sa nararamdaman ko ngayon. Third day, nawala na yung lagnat ko, hindi na bumalik. Pero yung lalamunan ko tsaka yung hilo ko kapag ka tumatayo, ganun pa din. Hindi pa rin nawawala. Tsaka yung lalamunan ganun pa din, masakit pa din. So ayan guys, mga kalahating oras darating yung ambulance para madala na ako doon at maumpisa na yung gamutan. Maganda kasi dahil mga kababayan din natin yung mga Pilipino rin yung tumatawag tsaka nag-a-assist. Kaya yun yung maganda at hindi na ako nahirapang makipag-communicate sa kanila. So guys, papunta na kami doon sa isolation area at medyo malayo-layo yata yung biyahe. Ako lang mag-isa dito guys sa loob ng sasakyan na to. Ako lang mag-isa sakay. So sana gumaling agad. Wala naman ng lagnat. Ito lang, medyo masakit yung lalamunan ko talaga. Ayaw. Dalang namin. So ito na. Bababa na. Okay. Tapos na yung ECG, next ay X-ray. Kaso standby kami ng isang oras kasi nasira daw yung machine. So ayan, standby, pahinga muna. Isang oras daw yung X-ray. उसका भी टेस्ट किया पॉजिटिव उसका भी को बुखार आ गया पूरा आदमी आएगा इधर का तो क्लीनर आएगा साथ देंगे साथ चल रही इधर
Hello guys, day 4 natin ngayon. Wala na akong lagnat pero namamaos pa rin at may kunting ubo. Nakuha na tayo kanina at nakuha na tayo kagabi ng blood sample, ECG, yung BP, X-ray. Ayan guys. Ayan. Konti doon. Ayan guys, napatupan na ako. So, alas 5 ng umaga dito ngayon. Alas 5 ng umaga ngayon dito at kagigising ko lang. Marami na rin gising. Nagpuntukan na sila dun. Ayan. Ayan, nagpuntukan na sila dun. So day 4. Yung sitwasyon namin dito guys, okay naman siya kasi alam mo yung talagang walang limit yung pagkain, talagang mabubusog ka talaga sa pagkain. Tapos anytime may tubig, may juice, may biscuit, tsaka komportable siya kasi malawak siya sa labas. Pwede kang magpainit, magpaaraw sa umaga kagaya ng ganitong oras, alas 5. Ganito ang sitwasyon namin dito sa pang-apat na araw ko may sakit. Day 5 guys. Katapos ko lang mag-jogging, papawis. Ayan, medyo pinawisan. At ayan, medyo nakaka-recover na ng paunti-unti. Panlimang araw natin ngayon. Meron pa rin konting ubo. Tapos yung binabalik na lang natin unti-unti yung lakas natin. Nandito ako ngayon sa labas guys. So yan. Pawis, sarap magpapawis dito. Lalo na kanina, mga bandang alas 5. Alas 5:30, sarap. So, yun lang muna guys. At sana makarecover ng mabilis. At makabalik ka agad sa trabaho. Lumakas ulit at balik normal na buhay ulit na walang sakit. Yan, maganda yon, yung normal na buhay na walang sakit, lalo na sa pamilya natin. So guys, ito yung tinutulugan namin.
Yan, ganyan siya kalawak na may double deck. So wala ganong tao dito guys sa building na to, sa hall na to, kasi nasa kabila ang marami. Mabuti at dito kami nailagay. O nandun kami sa kabilang area guys, ayun no, kunti lang kami dun, siguro wala pang 50 katao. Ayan guys. So yan ang aming isolation area. Guys, day 6 tayo. Exercise tayo. Sarap pawisan. Wala talagang pinipili itong COVID na to. Dito sa Qatar meron din. Marami ring nagkakasakit talaga. Isa na ako doon. Kaya kailangan talaga ng exercise para maka-recover kagad na mabilis. Pinawisan tayo. Sarap. Mga 6 na araw simula nung nagkasakit tayo guys. So kailangan palakasin yung katawan para maka-recover agad. Continuation ng day 6. Katatapos lang nating mag-exercise. Sa nararamdaman ko ngayon, medyo bumubuti na siya. Lumalakas na uli, nakakapag push up na uli ako. Lumalakas na yung resistensya uli natin. Bagamat may konti pang ubo, lalo na sa gabi, madaling araw, kumakate, talaga hindi maiwasang mapapaubo ka. Minsan nagigising ako dahil sa kate ng lalamunan. Buti na lang may mga dala akong mga antibacterial mouthwash. Hindi na akong dalang baking soda, hinahalo ko sa tubig. Ang ganda rin kasi yun, nalalamunan sa mga bakterya. Yun ang ginagamit ko, dalawa. Yan lang muna guys, at ang sarap sa pakiramdam. Pinaiwisan talaga ako, nagagtak powers ko. Sarap sa pakiramdam yung pawisan ka. Baliktad pa yung t-shirt ko. Hi, magandang umaga. Day 7 tayo ngayon. Day 7 na. At napakaganda ng gising natin dahil ang sarap ng tulog natin kanina. Gagabi pala. Napakahimbing ng tulog natin. Hindi tayo masyadong naabala sa ubo. Wala masyadong kate. Kaya maganda yung ating pagkakatulog. Ngayon, simula naman ang exercise. Samahan nyo ako. Diyan po nagtatapos ang ating daily routine exercise para sa day 7. So magpapahinga na tayo. At nakita nyo naman po,
ang tagaktak kong pawis. Alas 10:30 ng gabi, day 7 pa rin, umihi. So tulog na tayo guys para maaga magising, exercise, jogging tayo bukas uli. Okay, jogging tayo bukas para sa day 8 natin bukas. Okay, bye bye guys. Day 8 tayo ngayon. Napakaliwalas ng umaga. Tayo na at magpapawis. Magandang umaga para sa ika-8 araw natin. Papawis muna tayo guys. Okay, thank you. Galing na siya. Oo, pare. Pauwi na siya, magaling na siya. So, ayan. Bago umalis, binigyan pa ako ng ayan, pagkain. Ang bait yun kasi maraming binigay sa akin na ano, prutas, binigyan ako ng prutas. Si Muhammad Sakim. So yan lang muna guys. Hello guys, day 9. Napakaganda na ng pakiramdam natin. Pakiramdam natin malakas na, maayos na. Balik normal na yung pakiramdam natin. May konting ubo pero hindi na ganun ka kalala. Maayos ang tulog natin ngayon. At nakapahinga talaga. So importante yung tulog. Ang bilis makarecover. So day 9 guys, simula tayo ng papawis. Lakad-lakad muna. Mamaya-maya push up naman. Ayan, napakaliwalas ng umaga. Pang-siyam na araw simula nung nagkasakit tayo. Ayan, hindi na tayo nag-ahit. Hindi na ako nakapag-ahit. Hanggang sa matapos na to. Hanggang sa pumasok ulit sa trabaho. Wala nang ahit-ahit pa. So guys, punta na ako doon sa aking pagpupush-upan. Day 10 tayo guys at magpahinga muna tayo sa papawis natin tuwing umaga. So hindi muna ako nag-jogging, hindi muna ako nag-push up. Magpahinga ako sa isang linggong sunod-sunod. Pahinga muna ngayong araw na to. Guys, day 11 tayo.
at napaka gaan pakiramdam natin. At magsisimula tayong mag-exercise ngayon. Papapawis muna tayo sa day 11 natin. Kailangan nating magpapawis dahil nagpahinga tayo kahapon. Ano ba pakiramdam ko ngayon? Talagang maayos na ang pakiramdam ko. At wala nang masakit sa akin. Ayos na yung tulog. Maganda na yung tulog ko. Hindi na masakit yung lalamunan ko. Hindi na masakit yung katawan ko. Talagang bumalik na sa dati yung pakiramdam natin. Day 11 simula nung nagkasakit tayo. So guys, magsisimula muna akong magpapawis. So, diyan lang muna kayo. Sarap pawisan. Ay nako. Sarap pawisan. Hello guys, day 12 tayo. Simula na ulit ng exercise, papawis. Day 12. So, konting araw na lang at matatapos na yung ating 14 days dito sa isolation area. Nakakawalong araw na tayo. So ayun guys, simulan na ako ng ating exercise. Ayan guys, katatapos lang ng ating papawis. Ayan guys, maayos na ang ating pakiramdam. Waiting na lang tayo ng mga ilang araw para sa discharge natin dito sa isolation area na to. So ayan, nagpapahinga lang tayo. Tapos pagbibihis na. Ayan guys, katatapos lang namin mag-almusal. Busog na naman, salamat Lord. Ayan mga guys, katatapos lang ng almusal namin. Mamaya ulit ang halian. Bye bye. So day 13, simula nung nagkasakit ako, pang 10 araw ko dito. So may 4 pa. So tsatsagain ko na. Pero sa pakiramdam ko, maayos na talaga ako. Maayos na yung panlasa ko, maayos na yung pangamoy ko. At wala na akong ubo, wala na akong sakit ng ulo, lagnat, wala na. Bagay inaantay ko na lang talaga na mag-discharge dito. 4 na araw pa.
So guys, ngayon simula tayo mag-exercise. Papawis muna para ma-maintain natin yung malakas na katawan. Ayan guys, katatapos na ng exercise natin. Tagaktak na naman ang pawis ko. Ito maganda to para lumakas. Ilang araw na lang, discharge na tayo dito sa isolation. Balik na tayo sa aking trabaho. Ayan, kita nyo guys. Puro pawis. So, yan lang muna. Day 30 natin. Day 14! Day 14 tayo. Pang-14 na araw simula nung nagkasakit tayo. Ayan. Simula naman ang ating lakad-lakad. Papawis. Papawis ng konti. At pwede na tayong lumabas sa pakiramdam natin. Malakas na. So nagbalik na yung talagang normal na katawan. May pang-amoy na, may panglasa na, maayos na. Maganda na rin yung pakiramdam. Wala nang sakit sa ulo, wala nang sakit sa katawan. So 100% na bumalik yung ating lakas. So ayan muna guys, at day 14 iikot-ikot lang ako para pawisan. Lakad-lakad lang muna. Yan lang muna ang gagawin ko ngayon. So maraming salamat. Day 14 tayo. Guys, day 15 tayo. Day 15, simula ng exercise sa umaga. So guys, day 15, simula ng papawis. Is. Ang tugtog natin. Ito kanta para viral tayo. Anong kanta, pre? Ikaw kuya, bala. Discharge na kami guys. Lumabas yung pangalan ko para sa mga discharge na pasyente. So ngayon guys, ready na ako para umuwi. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung pangalan ko sa labas. So yun lang muna. Ingekuwa ni msichana ambaye tabia zake amezificha, lakini hata msichana mwana hiyo yazunguka ashatomwa nao hiyo inatomwa nao tomwa nao. Lakini mimi sio kumwona pale asipata hivi basi kwa huko kumwona. Nandito na ako sa room ko.
Ayan, inaayos ko na yung higaan ko. Yung bedsheet, yung porter, tsaka yung kunang ko. So, ayusin ko lang muna. Kararating ko lang mga 8 o'clock ng gabi. So, ayun guys, balik naman na tayo. At baka bukas may pasok na ako. So, ayan, maya kakain na tayo at papahinga. So, maraming salamat. Bye-bye. Ayos na tayo. Galing na. Hi, welcome ulit sa akin channel. At ako po ay masayang masaya ngayon dahil nakabalik na ako sa aking trabaho. Pumapasok na ulit ako. So, gusto ko lang magpasalamat sa mga kaibigan, pamilya na nagmamahal sa akin, na nagbigay ng mga mensahe para maging positibo at maging malakas ang ating pananalig, lalo na sa pananalig sa ating may kapal, palakasin ang katawan, kumain ng sapat, matulog ng sapat, uminom ng vitamins, kumain ng prutas. Yun ang ginawa ko nung ako ay na-isolate. So, importante guys talaga ang samahan ng exercise. Maraming salamat sa lahat. Salamat sa inyo. Na ulit tayo. Maraming salamat. God bless everyone.